Sa mga panahong 7 to 9 months, nakikilala na ng baby ang pangalan nila, kaya lumilingon sila kapag tinawag sila. By 1 to 1.5 years old, nakakasunod na sila ng mga utos na madalas nilang marinig katulad ng halika or bigay mo sa akin. Lahat ito ay halimbawa ng receptive language o ang pag-intindi sa mga salita. Kasi madalas, bago matuto magsalita, dapat higit na mas marami nang naiintindihan. Kapag 18 months old na si baby at hindi nyo pa ito napapansing ginagawa niya, ito ay senyales ng language delay. Bakit ito nangyayari? Unang-una, naririnig ka ba nila? Maaaring bingi o nabingi yung bata. Paalala lang na ang pagkabingi ay maaaring mangyari kahit kailan. Halimbawa, kapag natusok yung eardrum or kapag nagkatubig sa tenga matapos ang isang malalang sipon. Posible din namang naririnig ka nga nila pero nahihirapan yung utak nilang i-filter at tanggapin yung mga impormasyong yon at ang tawag dito ay auditory processing. Ang mas importante ay ano ang pwede nating gawin. Unang-una, banggitin sa pedya at bibigyan kayo ng referral para sa hearing test. Pangalawa, pansinin ang mga tunog sa paligid. Kung hirap nga ang auditory processing ng bata, kapag nagbibigay tayo ng utos or ng instructions, dapat kaunti lang ang makaka-distract doon sa sinasabi natin. So kapag masyadong maraming mga tunog ng kotse sa labas ng inyong bahay, buong araw, maaaring maghanap kayo ng mas tahimik na kwarto at doon kayo mag-usap. Kung kayo ang tipong pamilya na laging naka-on yung TV sa background, pansinin din yon at baka kailangang naka-off pag kayo'y nag-usap-usap. Pangatlo, gamitin ang buong katawan para maipahayag nyo yung gusto nyong sabihin. Anong mga pwede nyong gawin? Bago kayo mag-utos, pwedeng tapikin nyo muna sila para nasa inyo yung atensyon niya. Pwede ring, bago kayo magbigay ng utos, ay tatapikin nyo yung bibig nyo o tingin dito, may sasabihin si mommy. Ang paggalaw ng iyong bibig ay maaaring karagdagang clue para sa bata. Isadula nyo rin yung mga gusto nyong sabihin. So wag lang tayong aasa sa pagsasalita pero ipapakita talaga natin yung sinasabi natin. Halimbawa, gusto nyong ituro na itapon ito sa basurahan. Imbis na sabihin nyo lang, tapon mo dun sa basurahan. Pwedeng lumapit tayo sa basurahan. So kunwari, nandito yung basurahan at sasabihin, okay, ito itatapon natin sa basurahan. Tapon natin sa basurahan. O ikaw nga, itapon mo sa basurahan. Tapon mo sa basurahan. Kahit yan lang muna, pero araw-arawin nyo, obserbahan nyo at baka makakita kayo ng pagbabago sa baby ninyo. Lahat ng mga nabanggit kong topics, ilalagay ko ang link sa caption. So pakibasa na rin. Happy talking! Mabuhay!